Good morning po mga ka-farmer. Ngayon po ay magpupurga naman tayo ng kambing. Dahil ngayon ang kanilang 3 months. March 4. Yan, so ivermectin ang ating gamit sa kanila. 0.25 lang para dun sa 10 kilo na bakling at saka 0.3 ml para dun sa isang 15 kilos na bakling namin. No. Yan mga farmer, oh. Grabe. Sarap ng tulog. Tanghali na, tulog pa rin. Alas 9 na ng umaga, oh. Yung ulo niya, oh, parang sawa. Nakapatong dun sa anak niya. Ano, tuturo ka na. Ngayon, tuturo ka na. Ganyan katapang ang ivermectin. Talagang dinadamdam ng kambing natin. Okay na. Ayun siya, oh. Sobrang sakit noon. 0.25 ml lang ang ating ibinigay sa kanya. Ang timbang nito ay nasa 9 na kilos to 10 kilos. So tama lang yan, 0.25 ml na ivermectin. Yun yung unang beses na sila ay mapupurga. Next natin ay itong isa. Pareho lang din to, 10 kilos lang din. Pero dumedede pa. Likod. Natanggal yung aking natanggal, nabunot to. Hindi pa tapos si Tarok, nabunot na. So magdagdag pa tayo ng kaunti, kulang pa yun. Pero ramdam na niya yung sakit. 0.1. Yan, okay na yan. Sakit na yun. No, sakit na. Kunti pa, kulang pa yun. Kunti pa. Maligot. Maligot. Okay na. May bumaba ng gamot. So itong ivermectin mga ka-farmer, kahit may bubbles yan o wala, talagang masakit yan sa balat. Yan, tinanggal naman natin. Talaga po masakit yan sa balat kahit alisin nyo yung bubbles nyan o hindi. Pag yan tumama sa balat ng ating kambing, talagang sila, iiyak sa sakit. Yan, so ito po yung ating pangatlong bakling na tuturukan. Medyo malaki na to, nasa 15 kilos na ho ito nung tinimbang namin, 14 to 15. So maaaring 15 kilos na to kasi nung tinimbang namin to ay mahigit ng 1 linggo. Kaya medyo malakas ng hawakan. Wala pa naman akong tagahawak. Buwan natin lapitan. Okay na. Pagmasdan niya yung reaction niya mga ka-farmer, ano lang yan, 0.3 ml binigay natin. Hanggang dito lang. Yan, hanggang dito lang. Masakit yun. Napaihina. Mga ka-farmer, ang ating upay. Ayan.
Alas 9:30 na ng umaga. Ito ay hanggang tanghali na to. Mamaya tanghali na sila ilalabas. Ang problema lang sa akin nakuhang dahon ay medyo mabantot. Ayan, papunan pala ng manok yung aking nakuha. Ayan, kita niyo ba? May kaunting nakakapit na kaunting ipot ng manok. Kaya pala mabantot. Yan ito. Pahapunan ng manok. Makain na rin sila. Yan, dinamay ko na yung pati bunga, mga farmer, dinamay ko na. Yan. Dinala na rin natin pati yung bunga ng mangga. Oh. Malago pa naman ang aming mangga. Hindi naman siguro magtatampo yun. Para may mapakain muna tayo. Ang kalat din sa aming bahay ng kambing. Kalat. So yun mga kaparmer, pagkatapos nating magpakain at magpurga ng kambing ay mag-ice place naman tayo para dun sa order na ng pabutas sa atin. Yan, so mayroong order ulit sa atin. So yan mga kaparmer, ang sukat ho nito ay 12mm. 9mm. Kadalasan po ng umorder sa atin 12mm ang kinukuha. Ngayon po ay 9mm. So bali meron po tayong dalawang klase, 12mm at 9mm. Yung iba gusto mas maliit lang para maliit lang daw yung butas ng ilong ng kanilang baka. So yan po mga kaparmer. Ito po yung 9mm. Yan, yung mga nasa kanan. Ito po nasa kaliwa. Yan, yun po yung 12mm. Mas malaki. Maganda po yung ibutas yung maliit. Ang problema nga lang, pag kayo ay gagamit ng masawat na panlubid, hindi na po dyan kakasya. Hindi kagaya nitong 12mm. Ganyan po yung ginagamit sa Padre Garcia na pambutas. Ayan. So yung ganyan pong haba ay tama lang. Kapag naman ho kasi masyadong mahaba ang stainless natin, delikado po yun, baka tumukod sa inyong kamay. At kapag kayo ay magbubutas mga farmer, ay siguraduhin nyo meron kayong guwantes. Dahil masakit po yan sa kamay. Ang ilong po ng baka ay makunat kahit pa sabihin natin na matulis yan. Para kayo makapwersa, magguwantes kayo. At saka para iwas aksidente, baka tumukod yung dulo sa inyong palad. Sigurado pong dudugo ang inyong kamay diyan. So ayan po. Yan ay yung iba niyan, reserba lang natin. Ang lubid na magagamit nyo dito sa 8mm na ito, dito sa 9mm, ay 8mm lang. Yun lang yung pinakamalaki. Ayan po. Hinabangan ko na yung pangilong. Sinasama ko na ng pangilong. Gawin nagpapaship. Ayan, yung ice place natin. Kasya po ang hintuturo. Yan naman po yung puwit. Sinasamahan ko na ho ng pangilong para gagamitin nyo na lang. Ang inyo na lamang hahanapin ay yung pinaka-lock. Ang ginagawa ho naming lock ay itong mudguard. Yan, guma ho yan na makapal. Pwede rin po ito yung takip ng soft drinks. Butasan lang sa gitna. At saka pwede rin po ang lumang tsinelas. Ayan, basta luma yung hindi na ninyo gagamitin. Hiwain nyo lang ng pabilog tapos butasan sa gitna. Ayan. Ayan, mga ganyan lang kakapal kaparmer, pwede na yan. So yun lang mga kaparmer, maraming salamat sa inyong oras. Happy farming po, ingat po kayo. Yan, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe para doon sa ating mga bago. Maraming pong salamat. God bless po sa ating lahat.